Inaasahang maghahain na ngayong araw ng sagot ang kampo ni Vice President Sara Duterte hinggil sa summons na inisyu ng Senate Impeachment Court. Bilang paghahanda para dito, mahigpit na ang seguridad na ipinatutupad sa paligid ng Senado. Balikan po natin si Bernard Ferrer sa detalye. Live, yes Bernard. Ajlik, pinagting ng Senado ang kanilang seguridad kasabay ng inaasahang paghahain ng sagot ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa summons na ipinadala naman ng impeachment court. Ayon kay Senate Secretary Jose Luis Montales, may hanggang alas 7 ng gabi ngayong Lunes, June 1, si Vice President Duterte para isumite ang kanyang sagot. Maaari niya itong ihain ng personal sa pamamagitan ng kanyang abogado o sa pamamagitan ng electronic mail. Inihain kay Vice President Duterte ang summons kaugnay ng Articles of Impeachment noong May 20, 2 araw matapos mag-convene ng Senado bilang impeachment court. Inaasang magsisimula ang impeachment trial sa July 6. Si Vice President Duterte naharap sa aligasyon ng culpable violation of the 1987 Constitution, graft and corruption at betrayal of public trust. Alinsunod sa Resolution number 39 o ang Rules of Procedure on Impeachment Trial, binigyan si Vice President Duterte ng non-extendable na 10 araw mula sa pagkakatanggap ng summons para magsumite ng kanyang pleadings. Inatasan din siyang humarap sa impeachment court sa oras ay pag-utos ito ng Senado. May 5 araw naman ang prosecution panel na magsumite ng kanilang reply matapos matanggap ang sagot ng Vice Presidente. Kaugnay nito, pinaigting ng Senado ang seguridad bilang paghahanda sa inaasang paghahain ng sagot ni Vice President Duterte. Naglabas din ang Office of the Senate Secretary ng mga panuntunan para sa media coverage. Kabilang ang pagtatalaga ng mga lugar kung saan maaaring magdaos ng press briefing o makipag-ugnayan sa media ang Vice Presidente o ang kanyang legal team. Nakipag-ugnayan naman ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa Office of the Sergeant at Arms para tiyakin ang kaayusan at seguridad sa paligid ng Senado. Samantala, maglalabas ngayong Lunes si Senador Rodante Barcoleta ng notice para sa nakatakdang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y flood control anomaly. Ayon yan kay Senate President Alan Peter Cayetano. Inaasang muling tatalakayin ng komite ang nasabing issue sa pagdinig sa Huwebes, June 4. Ayon naman kay Senador Raffy Tulfo, may ilang senador na hindi umano masaya o hindi umano sumasang-ayon sa mga nangyayari sa loob ng Senado. Sinabi rin ni Tulfo na may 2 senador na kasalukuyang kabilang sa mayorya ang posibleng lumipat sa minority bloc. Angelic, sa kasalukuyan 13 senador ang bahagi ng majority bloc habang 11 naman ang nasa minority. Inaasahan natin mamaya kung magkakaroon nga ba ng palitan naman ng liderato dito pa rin yan sa Senado. Angelic? Okay, maraming salamat Bernard Ferrer.